Rosalie, ano yung ikinababahala ng House Leader na ito sa proklamasyong State of National Calamity ng Pangulo? Aga, para matiyak ang tamang oversight at maiwasan yung pag-abuso sa emergency powers, dapat tukoy kung ano-ano bang lugar yung nasa ilalim ng isang taong deklarasyon ng State of National Calamity at kung hanggang kailan ba ito pananatilihin o babawiin. Yan ang kabilang sa mga rekomendasyon ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno matapos ngang ideklara ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang taong State of National Calamity. Kasunod yan ang matinding pinsala ng Bagyong Tino sa mga bahagi ng Visayas at Mindanao na sinundan pa ng Super Typhoon Uwan na nanalasa naman sa Bicol Region at mga bahagi ng Central at Northern Luzon. Nagpahayag ng pagkabahala ang mambabatas sa probisyon ng proklamasyon na nagpapahintulot sa emergency negotiated procurement sa loob ng isang taon. Anya, dapat i-require ng pamahalaan ang pag-uulat sa publiko at independent audits sa paggamit ng emergency funds. Dagdag pa nito, dapat isali ang lokal na pamahalaan sa pagdedesisyon at maging sa monitoring. Nirekomenda rin itong i-publish online ang lahat ng negotiated contracts para matiyak ang transparency at masiyasat ng publiko. Ginawa ni Congressman Shell Jokno yung pahayag para anya maiwasan yung na mangyari ang isang kalintulad ng Pharmally controversy. Balik sa'yo. Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz.